Magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan nating OFW. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon ito, pag-usapan lang natin ito nga nangyayaring issue sa compound po ng KOJC. So, sinasabi po ng marami pong human rights violation ang ginagawa ng ating kapulisan, ng ating PNP, dun sa mga miyembro ng KOJC ni Pastor Kibuloy. Ngayon, kahit na nagbigay na ng TPO, Temporary Protection Order, yung korte at until now, hindi pa rin po ino-honor o hindi pa rin po sinusunod ng PNP o sabihin natin, hindi nila masyadong kinilala yung order ng korte na alam niyo yun, na buwagin na yung kanilang mga barikada doon sa compound ng KOJC, sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos na wala raw violation ng human rights. So ito, i-interviewin po ni DJ Chacha at ni Manong Ted Pailon, yung miyembro po o sabihin natin yung head po ng Commission on Human Rights para hingan ng komento kung sa palagay ba niya na meron na bang nangyayaring human rights violation doon mismo sa compound po ng KOJC. So, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede po munang pakipindot yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya, pindot na. So, ito, panoorin po natin itong interview ni DJ Chacha at ni Manong Ted Pailon dito sa taga-CHR po, taga-Commission on Human Rights. So, ito, panoorin po natin. Nasa linya po ngayon ang chairperson ng Commission on Human Rights ukol pa rin po sa nangyayaring kaguluhan doon sa Davao City, doon po sa area ng Kingdom of Jesus Christ. Kasama po natin si Attorney Richard Palpalatok. Magandang umaga po, Attorney. Magandang umaga, DJ Chacha. Magandang umaga, Manong Ted. Good morning. Attorney, good morning po. Thank you for being on the show. Attorney, nakamonitor po kayong maigi dun sa nangyayaring kaguluhan dyan nga po sa Davao City at naglabas na kayo ng mga unang pahayag para sa hanay ng kapulisan at ganun din sa mga supporters ng KOJC. Opo, tama po. Oo, doon po sa statement doon po sa mga impormasyon na natatanggap po ninyo, ano daw po exactly yung mga nangyayari na doon? Well, sa ngayon po, may standoff. Nandun pa rin po yung mga kapulisan sa area. At pagkakaalam din po namin, ang mga followers po ng KOJC ay nagsasagawa rin ng mga demonstration upang tutulan yung ginagawa ng kapulisan. Okay po. Bilang kayo po ay chairperson dyan ng Commission on Human Rights, saan po kayo papasok dito para masiguro po yung syempre yung kapakanan din po ng mga KOJC supporters na nandoon ngayon? Opo. Actually, mula pa po nung, I think August 10 pa ho yata, yun, nung una nagsimula ay yung pagsilbi ng warrant of arrest ng PNP. Nag-conduct na po kagad kami ng investigation kahit wala ho nagrereklamo. Tinitingnan ho namin kung meron hong paglabag sa karapatang pantao. So yun, buti naman nag-conduct sila ng investigation kahit na wala pang nagsasampa ng kaso sa kanila. Pero kung isipin niyo no, bakit kaya wala pa nagsasampa ng kaso sa CHR para ireklamo itong mga kapulisan na sabihin natin, siyempre, sa hanay po ng KOJC, sa kanilang point of view, nilalabag na ng mga pulis yung kanilang karapatang pantao. So, ang nakakapagtaka lang na wala man lang nakaisip sa KOJC na humingi ng tulong sa CHR. Diba? Hindi ba kayo nagtataka ng konti? Kasi, hindi, tama. Bakit hindi kaya pa hanggang ngayon hindi pa humihingi ng tulong itong mga miyembro? Particular yung legal counsel ng KOJC, hindi man lang niya sinasuggest sa mga miyembro ng KOJC na pumunta sa CHR para humingi ng assistance, humingi ng tulong
para tingnan kung kumbaga yung human rights violation ng mga pulis, siyempre nakikita nila meron. So para maipa-verify man lang sa taga CHR kung meron. Pero napasalamat rin tayo sa CHR. Sabi naman niya na kahit wala pa nagrereklamo, nagpapunta na siya ng tao para imbestigahan yung nangyayaring gulo diyan sa compound ng KOJC para tingnan kung merong human rights violation kahit na wala pa nagrereklamo sa kanila. Tuloy. Sa gawa ng service of warrant. At dahil nga patuloy yung mga pangyayari, tuloy-tuloy pa rin po yung aming investigasyon. Base po sa paunang investigasyon, meron po bang, may lumalabas po ba na may abuse of power sa hanay po ng kapulisan? Hindi pa ho kami ready sabihin kung merong ng abuse of power. Kailangan ho namin makuha lahat ng detalye. Dahil alam mo natin na may nagbabanggaan po yung kanilang mga claims. Ang kapulisan. Tingnan nyo. So, until now, hindi pa raw sila pwede maglabas ng any statement kung meron daw nangyayaring human rights violation dyan sa pagpapatupad ng arrest warrant po ni Pastor Kibuloy dyan sa compound ng KOJC. Pero ang di ba nakakapagtaka, bakit alam niyo yun, kapag merong mga kilos protesta, yung mga makakaliwang grupo, pag may nangyaring konting, alam niyo yung konting girian, meron na kagad silang komento na nagkakaroon ng violation daw ng human rights. Pero dito, hindi pa raw sila makapag-decide dahil, kumbaga, hindi pa raw tapos yung kanilang ginagawang investigasyon. Pero, kung panonoorin mo, kasi nandun naman daw, may tao daw sila dun sa sa area ng compound ng KOJC para mag-observe kung meron. Doon pa lang naman sa mga video pa lang tayo tumingin, di ba? First day pa lang ng arrest warrant na ginawa ng PNP, mukhang doon pa lang may violation na eh. Pero base sa CHR, mukhang wala pa sila nakikita dahil hindi pa raw sila makapagbigay ng ng statement na may nangyayaring violation. So hindi pa sa kanila, hindi pa sila kumbinsido na nagkaroon ng violation dun sa pagpasok po ng maraming kapulisan na naka-full battle gear na may dalang mahahabang armas, CIDG, sa 44, SWAT team, pinasok yung compound ng KOJC. So, hindi man lang nila chinek din kung yung ano bang hawak na mga warrant nitong PNP. Kasi, ang sinasabi, di ba, nung legal counsel ng KOJC, na ang hawak na papeles ng PNP is arrest warrant. So, kini-question yun ng legal counsel. Although, siguro hindi pwede pakialamanan ng ng CHR dahil siyempre may sariling legal counsel yung KOJC. Pero siyempre, bumase ka na lang dun sa video na mapapanood mo. Available naman yan online. Na makikita mo dun pa lang sa pagsaserve ng warrant, mukhang may problema na kasi kini-question ng abogado ng Kingdom of Jesus Christ yung legality ng arrest warrant kasi ang warrant of arrest specific lang sa taong aarestuhin kung positive na nandun yung tao, identified nila mismo, nandoon mismo yung tao, aarestuhin mo na lang, nakita mo na in person, positively nandun yung target person ninyo. Pero ang nangyayari kasi dito, hindi pa nakikita ng pulis, ng PNP, kung nasan si Kibuloy. So, ang nangyayari, hinahanap pa nila sa loob, ginagalugad nila. So, which is medyo, para po sa pananaw natin, hindi naman tayo abogado, pero part na ng tayo, dapat yun, ng search warrant, dapat yung iserve muna nila. Dapat ang hawak nila is search and warrant of arrest. So, dapat dalawang arrest warrant yung dalawang warrant yung hawak nila, isang search, isang arrest. Dahil nga ginagalugad nila yung buong compound, which is pasok dapat yun sa search warrant. Kasi kung warrant of arrest yung hawak mo, antimano nandyan yung tao, nakita mo na.
kumbaga, poposasan mo na lang, 'di ba? So dito, makikita natin, para po sa atin, hindi naman tayo abogado, sabi nga natin, pero gagamit lang tayo ng konting common sense. Sa pagkakaintindi lang natin doon sa mga warrant na yan. At paano kasi medyo naiintindihan natin kung paano yung ginagawa based sa mga nabasa natin, based sa mga naririnig natin, sa pelikula. So, ganun siniserve yun. So, medyo may problema doon pa lang sa warrant na yun. So, hindi malinaw kung ano ba yung hawak na warrant ng PNP. So, doon pala may violation na sa tingin natin. So, sana nakita rin ng CHR yun. Pero sa kanila, dahil nga hindi pa raw tapos yung kanilang investigasyon, hindi pa sila makapag-komento. So, medyo mabagal yung pag-gather ng kanilang information kung meron bang violation o wala. Yan po ang sinasabi ay they are allowed to do it. Tapos yung kabila naman, tinututulan yung ano. So, while we are still gathering po, we cannot say kung meron na kaagad paglabag sa karapatang pantao. Pero kung mga nagpo-protesta dyan, mga miyembro ng mga makakaliwang grupo, mga sabihin natin mga aktivista, ang timano meron na sa kagad silang conclusion. Pero dahil sa, siyempre, yung KOJC ay malapit sa mga Duterte, dahil supporter yun ng mga Duterte, hindi pa sila makapag-decide. Kasi baka nga naman lumabas, kinakampihan pa nila si Duterte. Kaya medyo mabagal yung kanilang pagdedetermine kung merong violation ng human rights itong mga PNP. Dahil sa hindi naman mga aktivista yan Hindi naman yung mga supporter na makakaliwa. Kaya hindi pa sila pwede maglabas ng impormasyon o ng kanilang report. Pero kung yan mga aktivista, malamang meron na yan. Meron na yung statement at kailangan nilang magsampa na ng kaso. Pusin po muna namin ang aming investigasyon at pagkatapos ng saka kami maglalabas ng aming report tungkol doon. Attorney, naunawaan po namin kung gaano kahirap bumalanse dito sa sitwasyon na to, no? Pero sa ngayon po ba, bagamat nagpapatuloy ang investigasyon, paano ano ang papel ng CHR dito para hindi magkaroon parang preemptive measure nang hindi po magkaroon ng paglabag sa karapatang pantao? Noon tuwing nag-i-implement po ang kapulisan ng warrant nung August 10 tapos ito pong nakarang Sabado, nandun po ang ating team of investigators sa lugar upang i-monitor yung situation at kung meron ng paglabag, i-call agad yung attention ng ng respective individuals, kahit pulisman yan o hindi. So nandun po kami and tinitignan po namin, and after that we will do whatever is necessary kung meron po kami makitang mali do sa kanila mga action. Opo. So kung may tao po... So ibig sabihin wala pa silang nakikitang mali kahit na nung araw na sumugod sila, ito yung pangalawang beses na sinerve na yung warrant. Habang nag-uusap si General Torre tsaka si Attorney Torion, may mga pulis na dumaan doon sa likod at sinira yung bakod ng KOJC. Wala pa rin silang nakikitang human rights violation na ginawa yung PNP. So parang medyo may problema yata doon. Sabi niya na andun na yung team nila. So habang ini-implement yung pag-serve ng warrant of arrest, nandun na yung team nila. So hindi pa nila alam, kumbaga hindi pa rin alam ng team niya na yung mga kapulisan umiikot na pala sa likod at sinira na yung bakod ng compound ng KOJC. So hindi nila alam or baka nagbubulag-bulagan lang o hindi talagang sinasadyang hindi nila sabihin na meron silang nakitang ganun. Sa field on the ground, ika nga po, attorney, at you have to call the attention kung may mga paglabag. So far po, wala pa hong tinawagan ng atensyon dahil nga sa mga paglabag. Ang kakalungkot po dyan yun po kasing, well, but hindi naman ho tayo naninisi ng kahit na sino po. Kaya lang ang atin pong investigators doon nakaranas din ng hindi kaaya-aya during their
monitoring of the activities. Opo, at dito nga po, attorney, ayaw ho naman po natin, di ho ba, kaninyo, ako naintindihan ko to, attorney, kung gaano kayo kaingat, no, dito po sa mga pahayag po ninyo, pero wala ho naman po tayo magagawa kung ang katotohanan dapat na hong malantad at hindi naman ho siguro may tatanggi kung klaro ho naman na meron pong paglabag ang sinumang pong panig. Ano pong uri ng hindi maganda o kaaya-ayang pangyayari ang dinanas na inyong mga tauhan at ano po itong klaseng ito? Ano po ito? Sila po ay itinaboy ng mga tao doon sa lugar. Opo. Ang mga tao po ay At supporters po ito Opo. ng KOJC. Tama po. Opo, tinaboy sila po pero So, yun, itinaboy daw base dito kay chairperson ng CHR, itinaboy daw yung team ng CHR doon ng mga miyembro ng KOJC. So, yan yung nagpapakita na walang tiwala yung mga miyembro ng KOJC dito sa human rights sa CHR po natin. Kasi nakikita naman nila na talagang may pagkabayas ang ginagawang investigasyon ng CHR. So, nakikita rin nila na, kumbaga, napapanood nila. Tulad nung kapag ang mga biktima ay mga sangkot sa illegal na droga, sangkot sa mga krimen, yun yung kagad ang tinutulungan ng CHR. Pero yung mga karapatan ng mga biktima, mga inosente, yun yung nakakalimutan ng CHR. So, ano yun, kumbaga, matibay na manifestation na talagang ang CHR basahan na ang papel sa taong bayan. Hindi na ganun, kumbaga, wala na yung tiwala nila sa CHR na magiging, kumbaga, parang ang dating dito ng CHR sa KOJC, ano lang to, nagpapakitang tao lang na masabing nandun yung CHR, pero para alam nyo yun na suportahan man lang sila or ipagtanggol sila. Pero syempre, dahil nga ramdam ng mga taga KOJC na kumbaga parang namamlastik lang or wala talagang intention yung CHR na alam niya tumulong. Kasi nga, ang bagal, tignan nyo dapat yan kahit na humingi ng tulong o hindi. As long as andyan yung issue, nasa harapan nyo na, dapat maging maging patas din kayo sa pagbibigay ng komento kung merong bang violation o wala. Kasi pwedeng isipin itong mga miyembro ng KOJC dahil nga malapit sila sa mga Duterte. Siyempre, sumusuport kaibigan ni Pastor Kibuloy si Pangulong Duterte. Ang iniisip diyan ng mga miyembro ng KOJC hindi sila papaboran ng CHR. So, kayo na rin pumusga, mabagal mag-imbestiga itong CHR na sinasabi nila na wala naman daw nagrereklamo. Kaya parang pabanjing-banjing lang siguro yung kanilang team ng mga investigator nila kung merong nangyayaring human rights violation diyan sa compound ng KOJC. Pero meron hubang marahas sa pagtataboy? Hindi ko masabi pa sa ngayon. Ang report po sa akin ay tinaboy po sila. Okay. Opo. Bagamat sila po napakilala na sila po yung mga kagawad ng Human Rights Commission. Opo. Opo. Sa panig... At naintindihan ko po dahil parang napagkamalan po silang complainant yata sa ilang kaso. Sa panig po ng mga pulis, sila ho ba'y kinilala bilang kinatawan ng CHR? Opo. Okay. Opo. Nung pangyayari pong yon na tinaboy ho sila, gaano karaming tauhan po ninyo ito? Gaano pong karaming tauhan nyo, attorney? Hindi ko masabi, pero siguro a group of 2 or 3 to 4. Opo. Around 3 to 4 po siguro to na tao namin. Opo. Matapos po silang Biruin mo, 3 to 4 person lang ang pinapunta ng CHR para mag-conduct ng investigation kung merong nangyayaring human rights violation. Considering
na ang pulis na dineploy ng PNP is 2,000, tapos ang miyembro ng KOJC is more than sa 2,000, ang ipadadala mo lang 2 to 3 person. So, hindi mo makikita yung buong picture. Kung pagbabasihan mo lang or pag ang hihingan mo lang ng detalye, yung mga pinapunta mo na 2 o 3 person lang, talagang ano makukuha mong impormasyon? 'Di ba? Hindi mo naman makikita lahat. Tapos hindi ka naman manonood ng balita, hindi ka manonood ng sa mga vlogger na nandoon mismo sa area kung saan nangyayari yung gulo. Wala ka talagang makukuhang mga impormasyon. So, parang ang dating dito, hindi interesado yung CHR na tingnan kung merong human rights violation na nangyayari. Pero may ipadala mo lang 2 to 3 person lang, 2 to 4 person, maximum of 4 person ang ipadadala mo. Baka mo yung mga pinadala mo tatamad-tamad pa at alam mo yun, gumawa lang ng kwento na sila hinaras. Siyempre, hindi mo naman pwedeng paniwalaan kaagad na itataboy sila basta-basta. So, pwedeng totoo, pwedeng hindi, pero ang tanong dun meron ba silang ebidensya? Sana may pakita sila na ebidensya na talagang itinaboy or even na itaboy sila dahil ang pinagtatanggol nila rito, ang ipinaglalaban nila rito is yung human rights, karapatang pantao ng kahit sino, pulisman yan o miyembro ng KOJC, dapat balanse sila. Hindi yung parang napilitan lang magpadala para masabing may pumuntang CHR para at least man lang pagdating ng budget deliberation, yung hihingin yung budget, medyo may justify ninyo na ang CHR nandoon para tumulong. Pero kumbaga sa pagkain, hilaw yung pinadala ninyong tao dahil parang napilitan lang. Biluin mo, 2 to 3 person lang ipadadala mo, pero ang lawak nung area o yung laki rin yung dami rin ng tao na nandoon, nasa almost 5,000 siguro dahil siyempre malaki yung compound, maraming mga supporter ng KOJC, plus mo pa yung 2,000 na PNP personnel. So, paano naman i-gather yun? Paano i-monitor ng 2 to 3 person or 4 person ng CSR, yung ganun karami? Boy, ano na po ang ginawa ng mga tauhan niyo po sa region? Lumayo lang po sila pero patuloy po nilang minonitor yung situation. Okay, sige po. And I'm sure they are taking notes also, right? And perhaps, some visuals po dito sa pangyayaring ito. Yun hong kwento ng mga nagsasaboy umano ng mga hindi po malinis na mga likido. Oo. Totoo ho ba yun? Hindi ko pa ho siya na-validate kung totoo po yun. Opo. Sige po. Wala pa ho ako natatanggap na report coming Okay, from the ground. opo. Pero yun hong ganun pong uri ng gawi, theoretically po, ay ano pong tawag doon? Yan ho ba'y paglabag din sa karapatan po ng mga tao? Yung pong pagsaboy ng Opo. Yung paggamit likido mo, sa mga pulis. Opo. Yung pong ganun pong Tama po uri. ba yung Opo. Well, maaari hong lumalabag sila sa batas kung napipigilan yung pagtupad ng ating kapulisan sa kanilang tungkulin. Opo. Attorney, di ho ba Pero kung paglabag ho ito sa sorry. Opo. Sige po. Attorney, arrest warrant na pinag-uusapan dito, hindi search warrant. Ano po? Tama po. Opo, okay. So, arrest warrant, hangong ba ho sa panuntunan ng ating hukuman, yun ho bang pag naghain ka ng arrest warrant sa isang area at hindi mo nahahanap yung hinahanap mo,
meron bang karapatan yung alagad ng batas, implementing agency sa arrest warrant na hindi na doon na humanatili, hindi na siya umalis doon lang siya sa lugar na iyon? Ito maganda tong tinanong ni ni Ted Filon na kasi nga 'di ba sa ating pagkakaalam kapag ang warrant of arrest yan yung antimano huhulihin mo na lang yung tao. Positively identified mo yung target person mo nandoon mismo. Nakita mismo ng dalawang mata mo na yung taong aarestin mo nandyan na. So parang available na para hulihin. So since nga na sa kaso dito ng Kikibuloy dito sa KOJC, sinerve nila yung warrant na hindi pa nila nakikita yung tao in person. Kumbaga, naniniwala lang sila, malakas lang yung kutob nila na nandun lang sa loob ng compound si Pastor Kibuloy. Ngayon, after na iserve yung warrant at wala silang nakitang Pastor Kibuloy sa loob, hindi na umalis yung mga PNP. So, nandun pa rin sila sa loob ng compound, meron pa sa labas ng compound. So, yun yung tanong ni Sir Ted Filon dito kung ano ba, kumbaga, valid, tama ba yung warrant of arrest na hindi na umalis yung mga kapulisan doon sa loob mismo ng compound. So, ito yung sagot po ng butihing chairperson po ng CHR. Wala po. Dahil ang sinasaad po ng pamantayan ng ating mga husgado ay kapag pinatupad yung warrant of arrest, ang kailangan hong gawin ng pulis matapos niyang gawin yun, whether na-aresto niya o hindi, ay magbigay ng report sa husgado. Sabihin niya kung ano yung nangyari at upang ang hukuman na kung ano ang magdesisyon kung ano ang nararapat na gawin pagkatapos noon. Opo. Pero definitely po, hindi po pwedeng manatili at i-occupy yung property. So sa ngayon po na nangyayari, sir, ito ho naman po factual lamang. So kung yung Davao Regional Police naandun pa rin po sa compound ng KOJC at ilang araw na po nilang naandoon sila at di sila umaalis at di nga ho nila nahahanap ang kanilang hinahanap, hindi ho ba yung paglabag na ngayon sa rules of court? Baari po. And alam po natin yun na mayroon ang mga partidos po ay may mga remedies. Tinan nyo? Siya mismo alam niya. Diba? Hindi na kailangan antayin yung report ng mga tao niya na nandoon sa area para magbigay sila ng report, kumuha ng mga conclusion kung meron bang human rights violation na nangyayari. Siya mismo sinabi niya na may mali doon sa ginagawang sistema dahil nga may court order na at the same time base na rin kung paano i-implement yung warrant of arrest. Dapat umalis na yung mga polis doon sa compound at mag-report na sa korte. Tandaan ninyo, nag-serve din ng warrant of arrest yung NBI. So same lang naman yung warrant of arrest na hawak ng NBI tsaka ng PNP. So most like diyan, malamang sa malamang itong NBI is nagpadala na ng report sa korte na hindi nila nakita si Pastor Kibuloy doon sa loob ng compound ng KOJC. So, pwede nang kumbaga, pwede nang gamitin ng korte yon as a report na, kumbaga, yung resulta ng operation ng pag-serve ng warrant. So, pwede nang masagasaan yung hawak na warrant of arrest ng PNP dahil same lang naman sila ng warrant na hawak ng NBI. So, parehas lang dapat, kumbaga parang may nauna ng report. So, malamang sa malamang meron ng panibagong order or sabihin nating pwede na may panibagong, may panibagong order na yung korte tungkol doon sa warrant of arrest. So, malinaw, kay chairperson ng CHR,
na ano na, may violation na. Dahil sabi nga niya, ano na kumbaga, mali na yung ginagawa ng PNP pero nandun pa rin. Pero wala pa rin ginagawa yung CHR. So parang ano to, bulag-bulagan na lang ba or parang hindi interesado dun sa nangyayaring violation na ginagawa ng police or baka may pinapanigan ba? Yun yung tanong ngayon ng mga kababayan natin nakikita yung mga ginagawang yung mga maling ginagawa ng PNP ngayon. Available po sa kanila na nakasaad sa ating rules of court. Mm-mm. They can avail of it. Mm-mm. Kami po patuloy naman na nag-iimbestiga and we are coordinating with the concerned individuals po. Opo. Sige po. So kung kayo po lamang attorney ay maghahayag ng inyo pong payo sa magkabilang panig para po to diffuse the tension. Ano po ang inyong masasabi po sa magkabilang panig po lamang? Ito ho lamang po, attorney, ay ito po ay isa lang pong katanungan sa inyo, mula sa inyong lingkod at kung mamarapati niyo pong sagutin, kung hindi ho naman naunawaan po namin, ano po ang inyong masasabi? Apo. Okay lamang po. Ang mensahe ko po ay for all the parties to observe the rule of law. Beyond pong ating kapulisan sa pagpa-implement po nila ng warrant of arrest, so pa rin ho nila yung alituntuning sinasad sa mga batas natin. Gayon din naman ho yung kabilang partido, i-observe the rule of law sa pagprotekta naman ng karapatan nila. And for all the parties involved to avail of the remedies available to them. Ang problema nga, hindi nga sinusunod ng PNP yung rules of law. Doon pa lang kayo na nga nagsabi doon pa lang sa pagsaserve ng warrant of arrest, may problema na. Dahil nga hindi nila nakita doon si Kibuloy sa loob, dapat ang gawin nila, pumunta na sa korte at mag-report. Although meron ng ginawang report malamang yung NBI dahil nga nag-serve na rin sila ng warrant of arrest. Pero yung PNP, until now, nandun pa rin sa compound ng KOJC at pinaninindigan nila na nandun lang daw si Kibuloy at nasa underground daw. So, it means, hindi na ino-honor o hindi na kinikilala ng PNP yung rules of law dahil nga nilalabag na nila yung nakasaad dun sa warrant of arrest. So, wala pa rin bang violation ng human rights doon. So, sana po sa CHR, medyo buksan naman po ninyo yung mga mata. Wag naman pong isipin na porket, ito sinasabi lang naman ng nakararami na hindi porket itong si Pastor Kibuloy, kaibigan po ni Pangulong Duterte, ang dating parang hindi kayo interesado sa nangyayaring human rights violation. So, kailangan pa daw ba na, alam niyo yun, mga aktivista pa yung pumunta dyan at masaktan bago umaksyon itong CHR. Yun yung katanungan lang naman po ng mga ibang mga napapanood natin. So, tingnan natin kung maglalabas po or magsasampa po ng kaso yung CHR at antayin natin kung anong report na ilalabas nila. Sabi kasi ni Chairperson, wala pa raw siya nakukuhang report. Until now, ilang araw na yung nangyayaring ganap dyan sa compound ng KOJC. So, wala pa rin daw report. So, pakikalabit lang po yung ating mga pinadala na kawani ng CHR. Baka medyo nakakatulog na or baka naman medyo napapagod na. Baka pwede na munang palitan sila para makapag-imbestiga naman ng mas maayos. So, hanggang dito lang po muna. Maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.